Ang ikalawang problem ay padala naman sa atin ni Anton at ang problem niya ay patungkol sa pag-evaluate ng definite integral using yung Riemann sum na method. Okay? So, eri yung kanyang problem. Evaluate, eri yung definite integral. So, meron tayo riyan na integral from negative 2 to 2 ng 2x naka-times sa quantity x minus 1 dx. Okay? Evaluate yung definite integral na yan by using yung Riemann sum. Okay? So, paano ba yun? So, dapat alam natin yung formula ng Riemann sum. Okay? So, ano ba yung formula ng Riemann sum? Yun ay equal sa limit ng summation. Okay? Limit ng summation where I goes from 1 to n ng f of z sub I, okay? F of z sub I hindi dx, so yun ay delta x. Kung meron tayo rin ng dx sa Riemann sum, ay meron tayong delta x. Tapos kinukuha na natin ng limit as n approaches positive infinity. Okay? So, ito yung ating gagamitin pag-evaluate ng definite integral na iri. Okay? So, bago tayo magpatuloy, alamin muna natin yung mga components na naandiyan sa ating Riemann sum. Okay? So, unahin natin yung delta x. Ang delta x ay equal sa b minus a over n. Okay? Ang b ay yung ating upper limit. So, yun yung 2. Ang a ay ang ating lower limit which is negative 2. So, meron tayo riyang over n, yung n as is lang. Yan, magagamit natin yan para rin mamaya sa ating pagkuha ng limit ng sum na rin. Okay? So, meron tayong operasyon sa pagitan ng b at a. Yun ay yung subtraction. Okay? So, meron tayong 2 minus negative 2. 2 minus negative 2. Okay? Yun ay magiging equal sa positive 4 na. Okay? Positive 4 over n. Okay? So, yung ating delta x na gagamitin din ay 4 over n. Okay? Next nating alamin ay yung ating z sub I. Okay? Ang z sub I ay equal sa a plus I naka-times sa delta x. Okay? A plus I delta x. At yung ating a, ano ba yun? Yun ay yung ating lower limit. Okay? Yun yung negative 2. Okay? Tapos yung I natin, as is pa rin na yan, magagamit natin yan para rini. Tapos yung delta x, isa-substitute lang natin. Ano? So, meron tayo rin 2 plus 4i over n. I times delta x. So, meron tayong 4i over n. So, ang ating z sub I ay negative 2 plus 4i over n. Na pwede nating isulat bilang negative 2 naka-times sa So, pwede nating i-factor out yung negative 2 at yun ay naka-times sa 1 minus 2i over n. So, yan yung ating pwedeng pagsusulat ng z sub I. Okay? Ano yung next na meron tayo riyan? F of z sub I. So, yung f of z sub I manggagaling dun sa ating integrand. Okay? Yung function na gusto nating i-integrate. Okay? So, yun yung f of x equals 2x naka-times sa quantity x minus 1. Okay? Kung meron tayong f of x na gayaan, ang ating f of z sub I ay equal sa 2 times z sub I naka-times sa z sub I minus 1 na quantity. Okay? So, pinagpapalitan ko lang yung mga x ng z sub I para din sa f of z sub I. Okay? Pag dinistribute ko yung 2 z sub I din sa quantity na z sub I minus 1, magiging yan? So, yan ay magiging 2z sub I na naka-square minus 2 naka-times sa z sub I. Okay? So, by distribution, magiging gayaan yung itsura ng f of z sub I. Pero ano ba yung ibig sabihin ng z
sub I. Okay? Yun ay equal sa ano? So, sulat natin din yan, f of z sub I equals ano? Yun ay equal sa 2. Dahil lang z sub I ay equal din i-substitute natin yun din okay? Yung negative 2 times quantity 1 minus 2i over n. So, meron tayong 2 naka-times sa quantity, negative 2 na naka-times sa quantity 1 minus 2i over n, ring buong iri naka-square, base rini. Okay? So, gayaan. Minus 2 naka-times sa z sub I. So, yun ay kukopyahin lang natin, area, negative 2 naka-times sa 1 minus 2i over n. Okay? So, yan yung ating f of z sub I. Pagka-substitute natin nung value o yung nakuha natin din na itsura ng z sub I. Okay? So, pag in-square natin ang mangyayari diyan ay magiging 2 naka-times na sa 4. Okay? Positive 4. Negative 2 square 4. Positive 4. Okay? Naman, pag in-square natin, gagamitin natin yung square ng binomial sa special product ng ating high school math. So, meron tayong 1, square ng 1, 1. Tapos, square ay positive 4i squared over n squared. Okay? Para rin naman, sa gitnang term ay 1 times area. So, meron tayong negative 2i over n times 2, yun ay negative 4i over n. Okay? So, para din naman, sa ikalawang term, meron tayong, i-distribute lang natin yung negative 2 din So, meron tayong negative 2 na nakatimes sa 1 minus 2 sub I over n na magiging negative 2 plus, kasi negative 4i over n. Okay? Next, natin gagawin. So, meron tayo yung 2 times 4. Magiging 8 na yun. I-distribute natin yun din sa trinomial na Okay? 8 times yung buong area. So, mag-distribute tayo yan. So, magiging yun? 8. Magiging 8 na. Naka-times sa 2 times 4. Tapos ito, times 8, magiging negative 32i over n. Times natin sa 8, magiging 32i squared over n squared. Okay? Para din naman, meron tayong positive 4 kasi negative 2 times sa negative 2. Dinidistribute natin rin nasa labas na negative 2. Okay? Tapos, ano pang meron tayo? Negative 8i over n. Distribute yung negative 2. Iti-times doon sa 4i over n. Okay? Pag in-add o subtract natin yung mga like terms na naandini sa ating naging itsura ng f of z sub I, yun ay magiging 12, parehong constant, 8 tsaka 4. Parehong may I over n. So, yun ay negative 32 minus 8, negative 40. So, meron tayong negative 40i over n. Tapos ito, wala naman siyang ka-like term o similar term. So, as is siya. 32i squared over n squared. Okay? So, yan na yung naging itsura ng ating f of z sub I. Okay? Kung meron tayong ganiri sa ating formula ng Riemann sum, gawin natin yun, yung f of z sub I na nakatimes sa delta x. Ibig sabihin, ring nakuha natin ay ita-times natin dun sa 4 over n. Okay? At yun ay Yun ay magiging 12 times 4, 48 over n. Negative 40 times 4, negative 160i. Tapos dalawang n squared. Okay? Dini naman, 32 times 4, yun ay 128i squared over n squared. Tsaka n, magiging n cube na yan. Okay? So, yan na yung f of z sub I na times sa delta x. Okay? Para doon naman sa summation natin, summation Okay? So, yung summation ng f of z sub I of times delta x
where I goes from 1 to n, yun ay equal sa ano? So, summation ay from 1 to n ng 48 over n minus 160i over n squared plus 128i squared over n cubed. Okay? So, yung area ay isinamation natin from yung I from 1 to n. Okay? So, gamit tayo ng mga property ng summation para ma-simplify area. Okay? So, kung meron tayong summation ng sum, pwede natin kunin yung summation o yung sum ng mga summation ng bawat term. Okay? Yun yung isang property na una natin gagamitin din. So, magkakaroon tayo riyan ng summation ng 48 over n. So, lagi nating isusulat yung index, yung I goes from 1 to n. Minus summation ng 160i over n squared I from 1 to n plus summation ng 128i squared over n cubed I from 1 to n. Okay? So, ginamit natin yung isang property. Okay? Next, natin gagawin din sa summation na area. So, dahil area, yung mga walang I doon sa loob ng mga summation ay mga constant, pwede natin iyang ilabas. Okay? So, yung mangyayari doon ay 48 over n ay lalabas. Magiging summation ng 1 na lang. Summation ng 1 ay goes from 1 to n. So, lumabas, magiging 48 over n na yung nasa tabi. Kasi constant lang yun. Ang ini-evaluate lang naman natin din ay yung mga I, kung meron mang I sa kanila. Pero din sa unang summation, walang I. So, yung matitira lang sa loob ay 1. Okay? Next, meron tayong constant diyan na 160 over n squared. Okay? Matitira lang sa loob ng summation ay I. I from 1 to n. Okay? Next, meron tayong lalabas na 128 over n cube. Okay? Tapos, naka-times na siya sa summation I from 1 to n ng I squared. Okay? I squared. So, yun yung ating ginawa. Sa una, ginamit natin yung isang property na kung meron tayong summation ng sum, pwede natin siya isulat na sum ng mga summation. Tapos, din naman, dahil meron tayong mga constants sa loob ng summation, pwede siyang lumabas, lumabas ng summation. Okay? Next natin gagawin, mula rin ay, tingnan natin yung mga summation ay yan, summation from, yung I from 1 to n, So, 1 ng 1 ng 1 ng 1 ng 1, okay? 1 plus 1 plus 1 plus 1, ilan yun? N. So, area ay magiging n na laang. 48 over n times n ay magiging 48 na laang. Okay? So, area, paliwanag ko, I from 1 to n. So, area ay 1 ng 1 ng 1. 1 plus 1 plus 1 plus 1, n na 1. Okay? So, area, sum ng mga yon ay magiging n laang. Pero meron kang 48 over n sa labas, kaya ang mangyayari diyan, 48 over n times n. Magkakancel yung n, matitira ay 48. Okay? Para din naman, meron tayong 160 over n squared naka-times sa summation ng I from 1 to n. Ano ba ang ibig sabihin noon sa mga property ng summation? Yun ay equal sa n squared over 2 plus n over 2. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng summation ng I. Area, pinalitan na natin. So, yun yung n squared over 2 plus n over 2. Okay? Para din naman, sa 128 over n cube, tignan natin yung katabi niya. Kung anong ibig sabihin na rin summation ng I squared. I from 1 to n. So, ang ibig sabihin noon ay ganire. N cube over 3 plus n squared over 2 plus n over 6. Okay?
So yan na, yung naging itsura nung summation na yun. So dini, wala na tayong summation. Tingnan natin yung mga property ng summation. In-apply natin diyan. At eto na yung naging itsura ng mga yun. So eri naging n. Tapos na-cancel yung mga n, kaya 48 na lang ang natira. Eri ay naging ganiri. Eri summation ng I squared naging ganiri. Okay? Next natin gagawin mula riyan ay i-distribute natin eri dun sa mga naging itsura ng summation, yung mga quantity na eri. So magdi-distribute tayo. Meron tayong 48, 160 times sa n squared over n squared. So makakancel yung n squared para rin sa una. Okay? Tapos meron ka pang divided by 2. So magiging 160 divided by 2, 80. Okay? Wala na yung mga n squared na cancel na. Pag eri ay dinistribute dini o times dini. Pagka ito naman times dini sa n over 2, magiging 160 divided by 2. So yun ay negative 80. Tapos n over n squared, yun ay magiging n na laang. Okay? Sa ilalim. Sa ikatlong term naman tayo, distribute natin na rin 128 over n cube din. Okay? So meron tayo rin yung n cube para sa unang magiging term. N cube, tapos sa 128 over 3. So yun yung matitira, 128 over 3. Makakancel yung n cube. Para sa magiging ikalawang term din ay meron tayong n squared tsaka n cube, magiging n na lang sa ilalim. Yung 128 over 2 magiging 64. So meron tayong 64 over n. Okay? Para din naman 128 tapos naka-times sa 6, okay, sa 1 over 6. Yun ay magiging 64 over 3. Okay? Pero meron tayo riyan na n over n cube. So yun ay magiging n squared. So area ay magiging 64 over 3 nga n squared. Okay? So yan ay naging itsura ng ating summation. So ang ginawa natin mula rin delta x c sub I, tapos kinuha natin f of x, tapos yung f of z sub I, tapos sinimplify natin f of z sub I delta x, area yun. Tapos yung summation ito yung nakuha natin area para din sa summation area. Pero ang hinahanap natin din dahil Riemann sum method tayo ay yung limit ng summation. Okay? Yung limit ng summation. So ano ba yung limit ng summation na ating nakuha? Okay? Meron tayong summation ay from 1 to n ng f of z sub I delta x. Tapos yung buong yun, kinukuha na natin ng limit as n approaches positive infinity. So yun ay equal sa limit noon as n approaches positive infinity. So yung nasa loob nila ay 48 minus 80 over n plus 128 over 3 plus 64 over n plus 64 over 3 n squared. Okay? So ano ba yung limit nila? Okay? So tingnan natin meron tayong mga constants diyan area. Pag in-evaluate natin yung limit as n approaches positive infinity ng mga iyon, constant pa rin siya limit of a constant. So matitira siya riyan 48 minus 80 plus 128 over 3. Okay? Ering mga nandini, negative 80 over n, 64 over n, 64 over 3n squared. Habang lumalaki yung n, yung value ng n, papunta siya sa 0. So ibig sabihin, yung limit ng mga ere, yung negative 80 over n, 64 over n, 64 over 3n squared, magiging 0 na yan. Okay? So ang limit niyan ay magiging 0 na. So ang matitira na lang sa atin ay ering tatlo na ere. Okay? 48 minus 80 plus 128 over 3. At yun ay equal sa 144 minus 240 plus 128 over 3. Pagka pinag-isa natin sila, ginawa natin siyang isang fraction. Pagka kinuha natin yung LCD niyang tatlong iyan, okay? At pinagsama natin sa isang fraction. Area ay magiging equal sa 32
over 3. So, ibig sabihin, by using Riemann sum method, ring definite integral na rin ay magiging 32. O magiging equal siya sa 32 over 3. So, eri yung ating sagot para rin yan, gamit ring Riemann sum method. Para ma-check kung tama eri, i-evaluate natin yung definite integral na eri using yung ganiring itsura. Okay? Yung gayang pamamaraan ng pagkuha ng integral. So, meron tayong negative 2 to 2. Integral from negative 2 to 2 ng 2x naka-times sa x minus 1 na quantity dx. Okay? So, ering nasa loob, magiging 2x squared minus 2x. Okay? dx. Okay? Dinistribute yung 2x sa x minus 1 na quantity. Kaya naging ganyan. Pagka kinuha natin yung integral nire, magiging 2x cube. Kasi madadagdagan ng isa yung exponent. So, 2x raised to 3. Okay? Over 3. Kung ano yung naging exponent, yun yung magiging divisor. Okay? Minus 2x squared. Okay? Madadagdagan ng isa yung power ng x. So, magiging 2x squared over 2. Mawawala na yun dahil meron tayong 2 over 2. Yung 2 over 2 mawawala na. Kaya matitira lang sa atin ay x squared para rin. So, meron tayong integral na 2x cube plus 3 minus x squared. Okay? Plus c. Kung tayo ay merong indefinite integral. Pero dahil definite integral tayo rin, i-evaluate natin iyon from negative 2 to 2. Okay? Wala yung plus c. So, ang gagawin natin diyan ay evaluate na natin, substitute na natin yung upper limit. Tapos yung lower limit din para sa ikalawang bahagi nire. Okay? So, meron tayong 2 times 2 cube. Okay? Tapos, divided by 3. Minus 2 squared. Okay? Minus, ito yung ikalawang bahagi. 2 naka-times sa negative 2. Yung buong negative 2, naka-cube. Divided by 3. Since meron tayong minus din, nakapatungkol yan din, at may minus ka pa rin, magiging plus na yan. Okay? Plus, negative 2 squared. Okay? So, ayan yung naging itsura. Next, magkakaroon tayo riyan na 2 cube. Okay? Yun ay 8 times 2, 16. So, meron tayong 16 over 3. Ito naman, negative, yung 2 naka-square, tapos ninegate natin, negative 4 na yan. Dini naman, meron tayong, negative 2 na naka-cube, yun ay negative 8. Pero may negative ka pa, so magiging positive yan, positive 16, 2 cube, 8 times 2, 16 over 3. Okay? Tapos meron ka pa rin na, negative 2. Yung buong yun, naka-square. So, yun ay positive 4. Okay? So, mapapansin ninyo, meron tayo riyan na negative 4, tsaka positive 4, at yun ay magiging 0 lang pag pinag-plus natin. So, matitira sa atin ay dalawang 16 over 3 na equal sa 32 over 3. Okay? Pagka-check natin, gamit ring method na iri, gayon din yung lumabas, 32 over 3. So, ibig sabihin, by Riemann sum, tama yung nakuha natin na value ni ring definite integral na ere. Okay? So, gayaan yung ating gagawin o dapat gawin para din sa number 2. Okay?